Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Gagawin ng legal ang operasyon ng mga habal-habal sa Cebu City. Sa inilabas sa executive order ni Mayor Michael Rama, magtatayo ang lokal na pamahalaan ng Habal-Habal Drivers Coordinating Office. Ito mangangasiwa sa driving safety seminar para sa mga rider. Ito rin ang magtatakda ng ruta at tamang terminal para sa kanila. Ang mga residente lamang ng Cebu City ang papayagan maging miyembro ng Habal-Habal Organizations. Tatayo rin ng Cebu City ng Motorcycle for Hire Regulatory Board na magmamonitor ng kanilang operasyon. Sa June 8, isasagawa ang orientation at awareness seminar para sa iba't ibang organisasyon ng habal-habal sa lungsod. Isang Japanese financial institution ang interesado mag-invest sa Maharlika Investment Fund ayon sa Malacanang. Nag-courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos ang chairman of the board ng Japan Bank for International Cooperation o JBIC. Bukod sa Maharlika Fund, interesado rin daw ang JBIC na bumuo ng kasunduan sa Pilipinas kaugnay sa enerhiya. Sa ngayon, pirma na lang ng Pangulong kailangan para maging batas ang Maharlika Investment Fund Bill. Babala naman ni dating Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gonigundo, posibleng lalong tumaas ang utang ng gobyerno at tumaas ang buwis na papasanin ng mga Pilipino dahil dito. Imbes daw kasi na mapunta ang pondo ng gobyerno sa mga proyekto, mapupunta ito sa Maharlika Investment Fund. Pero ayon sa principal author ng panukala na si Senador Mark Villar, kung may invest ang pondo ng MIF sa infrastruktura, posibleng mabawasan ang pag-utang ng gobyerno. Tinalaga na bilang Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene ng Quiapo Church. Update tayo sa sitwasyon doon ngayong unang biyernes ng buwan. Sa unang balita, live ni Darlene Kai. Darlene. Igan pa nakanakang ulan yung nararanasan ngayon dito sa Quiapo pero hindi nagpapatinag ang mga debotong dumayo rito para magsimba ngayong First Friday ng buwan. Lalo pa ngayong itinalaga na bilang Archdiocesan Shrine itong Quiapo Church. Dagsa ng mga debotong magsisimba rito sa Quiapo Church ngayong unang biyernes ng Hunyo. Alas 4 pa lang ng madaling araw, may pila na ng mga gustong makapasok sa simbahan. Humaba ng humaba ang pilang yan habang nagpapatuloy ang unang misa. Linggo-linggong nagsisimba rito ang 70 taong gulang na si Romeo. Pag po medyo nagsimba ako ng Friday po, medyo gumagang po loob po. Yun na lang po ang inaasahan ko, yung edad ko pong to. Sa kanya ko na lang po binibigay yung buhay ko. Espesyal ang First Friday Mass ngayon dahil katatalaga pa lang ng Quiapo Church bilang Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene. Formal na nilagdaan ng petisyon noong May 10. Dahil dambana na ang Quiapo Church, mas makikilala na ito sa ibang panig ng bansa at mundo bilang isang pilgrimage site o banal na lugar na dinarayo ng mga deboto. Ayon kay Father Earl Valdez, ang spokesperson ng Quiapo Church, magiging daan ito para maibahagi sa mas marami pang tao ang debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Ikinatuwa naman ng mga deboto na dambana na ngayon ng Quiapo Church. Ang 72 taong gulang na si Raquel, linggo-linggong dumarayo sa Quiapo galing 13 Martires, Cavite. Pag sumumba ako sa simbahan at nakita ko maraming tao, tuwan-tuwa talaga ako. Parang naiiyak tuloy ako. Parang angga-anggaan sa kalooban. Parang yung problema ng buong bansa na nagiging magaan. Ang magkaibigang sina Judith at Melendrina, proud din bilang deboto na itinuturing ng shrine ang simbahang regular nilang pinupuntahan. Talagang maraming naniniwala sa simbahan ng Quiapo. Kaya malaking bless talaga. Mga kapuso, katulad po ng nakikita nyo rito ngayon, 6 a.m. Mass pa lang pero talagang dagsana yung mga deboto. Makapal na yung volume ng tao, puno na yung simbahan sa loob, pati na yung Plaza Miranda at mahaba na rin po yung pila sa Carriedo kung saan nandoon yung mga debotong gustong pumasok sa simbahan para sa susunod na misa. Kaya para po doon sa mga kapuso nating pupunta rito ngayong araw, huwag nyo pong kalimutan na magdala ng panangga sa ulan. Yan ang unang balita dito sa Quiapo, Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kung hindi umabot ngayong taon sa taong 2024 daw target ng Philippine Statistics Authority na magawa at may pamahagi ang backlog sa National ID. Ayon sa PSA, 79 million na nagpaparehistro para sa National ID as of May 2023. Nasa 65 million na mga Philippine Identification System
at e-Phil ID ang naprint na ng PSA at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa bilang na yan, mahigit 31 million ang na-deliver na raw as of May 19. Ang mahigit 33 million naman in-issue sa pamagitan ng e-Phil ID. Matapos naman ang sunog sa Manila Central Post Office ito nakaraang linggo, ipinangako ng PSA na mapapalitan ng nasa 7,500 na national ID ngayong Hunyo. Eto na! Ito na mga chika, inaabangan natin lagi. Bumisita si Voltes 5 sa GMA compound. Yan, sayang di natin nakita. Ayun, hindi pinalagpas sa mga empleyado ng GMA na magpa-picture sa higanting inflatable. Kabilang dyan ang ilang Kapuso anchors. Ate Sue na nagpa-picture. Ayun, Mark Salazar, Connie Season at Rafi Tima. Wow, ganda naman ng smiling Madam Susan dyan. Ayon po kay GMA International First President Joseph French ay nahahanda ang Giant Voltes 5 inflatable para dalhin sa Amerika. Dinisplay ito sa mga events ng GMA Pinoy TV sa New York at Chicago para sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day. Good idea yan, ha? Galing. Very portable. Tapos pasok na pasok sa promo. I love it. Galing. Samantala sa usapan ang pagkikita ni Korean actor Lee Ha-jun at ni Spider-Man star Tom Holland. Ipinost ni Ha-jun ang photo ng meetup nila ni Tom sa event ng isang luxury brand sa Monaco. Sabi ni Ha-jun sa caption, honored siya makilala si Tom. Pinusuan naman ito ng fans at higit 1 million likes na. Iga, nasa 500 pasahero kada araw ang tinatayang maapektuhan ng nalalapit na tigil operasyon ng bahagi ng Philippine National Railways. Ang tigil operasyon ay magbibigay daan sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. May unang balita live si Joseph Morong. Joseph! Igan, inanunsyo na nga ng Department of Transportation o DOTR ang pagkatigil pansamantala ng operasyon ng linya ng PNR Philippine National Railways. Ito yung mula sa Calamba sa Laguna hanggang sa Alabang dito sa Muntinlupa. Simula nga yan sa July 2. Ayon kay Undersecretary for Railways Cesar Chavez, ito ay para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Inaasama maapektuhan nito, Igan, ang tinatayang 500 ng mga pasahero araw-araw o kaya naman ay nasa 13,000 na mga pasahero sa isang buwan. Sa ikalawang linggo ng Hunyo ay sisimula na ang pagbabakod sa mga linya ng riles ng tren at bago matapos ang taon ay ililipat natin ang nasa 7,000 o 7,000 na mga pamilya ng mga informal settlers. Nangihinayang yung mga nakausap natin mga pasahero sa pagsasara ng linya dahil nakakatipid daw kasi sila sa pamasahe at oras kapag sa tren sila sumasakay. Inaasahan naman ang partial operability ng NSCR project sa taong 2027. Kapag nagawa ito ay magkakaroon na ng direktang istasyon mula sa Calamba sa Laguna hanggang sa Clark sa Pampanga. Narito ng pahayag nitong si Undersecretary Chavez. So July 2, stop operation na Alabang to Calamba sapagkat magsisimula na ang fencing natin, magsisimula na baklasin ang mga riles na ito at ang mga riles na ito ay ililipat natin sa 3 location, 9 locations sa Condagua, sa Lucena, sa Naga City. Ang pamasahe naman dito para doon sa mga kababayan natin na magtatanong magkano naman yan. Pagka natapos ito sa taong 2027, Igan, ayon dito kay Yusek Chavez, ang pamasahe ay magiging kapareho lamang nung pamasahe doon sa subway naman na ginagawa. So 22 pesos yan na boarding fare at 2 pesos per kilometer na pamasahe. Igan? Maraming salamat, Joseph Morong. Samantala, iba't ibang cashless methods ang pwede nang gamitin para sa pamimili o pagbabayad sa anumang serbisyo o produkto. Sa isang pag-aaral, maraming Pinoy na ngayon ang mas pinipili ang cashless payments. Ang detalye sa unang balita live ni James Agustin. James! Gang, good morning. Bukod sa cash, maraming establishmento na rin yung tumatanggap ngayon ng cashless transactions tulad na lamang po ng mga card, yung tinatawag natin na e-wallet o di kaya naman ng QR code. Kung pagbabasehan nga, Igan, ay yung resulta ng isang pag-aaral, lumalabas na maraming Pilipino noong nakaraang taon yung sumubok ng cashless transactions. Tuwing mag-grocery, cashless payment na lang daw ang ginagawa ni Raquel.
para hindi na niya kailangan pang magdala ng malaking halaga ng pera. Mas safe siya, tsaka mas okay siya sa akin. Yung transaction, mabilis ba? Mas mabilis yung transaction. Ang iba naman nating kababayan kahit may smartphone, mas pipiliin pa rin daw ang cash kaysa cashless transactions. Para sa akin po, cash po madalas yung ginagamit kasi pagka cashless po kasi hassle pa, minsan tumatagal po yung transaction, lalo na sa mga supermarket. Cash pa rin po, kumbaga. Mas mabilis po ang transaction para sa akin. Maging sa LRT1, may option na ang mga pasahero na magbayad gamit ang e-wallet. QR code ang nagsisilbing ticket para makasakay sila sa tren. Iwas pila na rin daw ito para mas mapabilis ang transaksyon. Base sa resulta ng Consumer Payment Attitude Study ng isang Financial Services Corporation, 50% ng mga consumer ang nagdala ng less cash nung nakaraang taon. Mas dumami raw ang gumamit ng cashless payments tulad ng cards, mobile wallet at QR payment. Tinanong ang 1,000 respondents na may edad 18 hanggang 65 taong gulang mula Setyembre hanggang Oktubre noong nakaraang taon. 82% daw ng mga consumers ang nagsabi na sumubok sila ng cashless transactions. Tinukoy rin sa pag-aaral na 6.4 out of 10 purchases ay sa pamamagitan pa rin ng cash. Mas mababa kung ikukumpara sa 7.8 out of 10 purchases noong 2021. Igan, cash o cashless man yan, ang importante sa panahon ngayon ay may option yung ating mga kababayan kung paano sila magbabayad. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Pinakamataas sa loob ng 4 na araw ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Base sa datos ng Department of Health kahapon, 1,537 ang mga bagong kaso. Pinakamataas naman sa loob ng 3 araw ang 15,418 na mga aktibong kaso. 957 ang mga bagong gumaling, habang 12 araw nang walang nadadagdag sa mga nasawi. Samantala, inantabayan na ng Department of Health ang pagdating ng bivalent vaccine ngayong Hunyo. Prioridad na matulukan niya ang mga health worker at senior citizen. Ayon sa DOH, ang bivalent vaccine ay nagbibigay ng mas malakas na proteksyon laban sa Omicron variant. Ang paboritong pampalamig ng mga Pinoy tuwing tag-init, patok din sa international. Pasok ang sorbetes at halo-halo sa top 50 best frozen desserts in the world ng International Food Database na Taste Atlas. Nasa number 5 ang sorbetes, may 4.5 out of 5 na rating. Ang sorbetes ay karaniwang gawa sa gatas ng kalabaw at may flavors gaya ng mangga, ube, keso, buko at tsokolate. Number 43 naman ang halo-halo na may 3.8 rating. Gawa yan sa dinurog na yelo na hinahaluan ng gatas at sari-saring sangkap tulad ng sago, beans, nata de coco, makapuno at gulaman. Itinatampok ng Taste Atlas ang iba't ibang dessert sa buong mundo at kinukuha ang food ratings mula sa kanilang audience. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.